We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Live. Maayong buntag kanatong tanan ug welcome sa GMA Regional TV Live adlaw Martes na November 21 karong adlaw gisaulog nato ang kapistahan sa Berhen sa Regla busa happy fiesta sa tanan nga mga taga Lapu-Lapu City. Good morning, partner Nick. Buntag Partner Mayo sadya di kayron sa Lapu-Lapu City. Hello mga kapuso. Good morning sa tanan dinhi sa Central ug sa Eastern Visayas. Maupayhan aga kainyo tanan dida kumusta na ang dagan sa panahon sa inyong lugar karong adlaw mga kapuso. Magpakisayod ta ana karong taod-taod ug syempre sa spotlight Partner May ato makauban makapuso stars hapon ni Partner May sa bida sa primetime serye nga Love Before Sunrise. Lakip ni sila Nick sa nakipiesta dito sa Lapu-Lapu City. Hinungdan nga jump pack gyud ang Hoops Dome ni adtong weekend. Wow. Ug ato silang mas ilailahon pa karong taod-taod ug morning kumustahan mga kapuso. Dennis Trillo ug Andrea Torres. Later on kada mga kapuso busa tutok lang. Ug karon sugdan na nato ang morning newscast ug ania na ang mga nagunang balita. Magnitude 5.2 nga linog mitay og kagahapon sa hapon sa Eastern Visayas. Matod sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, CONFIVOX, alas 12:57 nahitabo ang linog. Nasubay ang epicenter niini sa lungsod sa Calbiga sa lalawigan sa Samar ug nasutang tectonic ang hinungdan niini. Nabatyagan ang pagtayog sa lain-laing bahin sa Region 8 sama sa Intensity 5 sa Borongan, Eastern Samar ug Calbiga ingon man Catbalogan City sa Samar Province. Nakatala sa ug intensity 4, 3 ug 2 sa lain-laing mga probinsya sa maong rehiyon. Sa paghihinabi sa telepono, gibutyag sa labaw sa Calbiga Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Ryan Kilatan, human sa linog mihimo dayon og assessment ang ilang opisina. Gilibot sa ilang mga personnel ang lain-laing parte sa lungsod. Pagsuta kung may epekto ba ang linog nga ilang nabatyagan. Matod hinuon ni Kilatan, walay natala nga mga kadaot sa nitabong linog ug wala usay natala nga na mga naangol o bakha na kalas. Sa among sir, assessment team, wala namang damages sir, tsaka casualties in relation to the linog na natabo sir. Tumawas talaga kami sa among office kay murag sayaw ng mga among opisina. Pagkusog sir, medyo makusog siguro, nag-last siguro yan mga 15 to 20 seconds. Mga kapuso, makasinati gihapon kita og mga pag-uwan karong adlaw, ilabi na din sa Central ug sa may Eastern Visayas. Posible ang heavy to intense rain sa pipila ka mga lugar nga posible nga makamugna og pagdahili sa yuta kini base usab sa rainfall forecast sa Metro Weather. Busa kanunay lang nga magmabinantayon. Matod sa Pag-asa, shear line ang padayon nga nagpauwan sa Kabisayan samtang hanging amihan usab sa may Luzon. Duha ka panimay ang nasunog sa Barangay Lawaan 2, Dakbayan sa Talisay. Nadawat sa Talisay City Fire Station ang alarma sa sunog pasado alas 3 kagahapon sa hapon. Giisa kini sa first alarm. Nasuta nga ang gigikanan sa sunog iya sa panimay ni Julius Abise. Giingong nagsugod kini sa punduhanan sa mga kahoy ug bitapon kini sa kasilinganan. Dali ra hinong narespondihan ug partially damaged ra ang nahiaguman sa tapad nga panimay. Padayon pa usab nga gisuta ang hinungdan sa sunog. Nagbili ng sunog ug danyos nga kantidad sa 127,500 pesos. Giklaro sa tigpamaba sa Police Regional Office 7, Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spelare nga walay nahitabong pagpanghadlok sa mga residente sa may barangay Inayawan, Cebu City, subay ni nagpadayon nga hot pursuit operation batok sa duha ka mga suspect sa kamatayon ni Police Corporal Ryan Bakuli. Gituhan sa kapulisan nga naara sa dapit sa may barangay Inayawan ang duha ka mga suspect nga giilang sila si Atong Rafols, ang gunman, ug Ramil Salazar ang subject sa buy-bust operation. Subay niini gikumpirmar ni Inayawan Barangay Captain Kirk Brian Repolyo nga dunay mga mulupyo ang muhikling sa ilang covered court
panahon sa kagabhion tungod sa gibating nga kahadlok sanglit na baguhan man sa ilang sitwasyon. Gitataw sa kapitan nga walay gihimong dautan ang mga pulis atol sa ilang operasyon ug gani gipatigbabaw sa mga otoridad ang courtesy ngadto sa mga mulupyo. We welcome that statement from Barangay Inayawan, and we want to thank the barangay captain for their assurance of support. May mga intimidation na gihimo ang atong mga otoridad? Kung makabasa tas mga post, siguro at first na uban nga moingon nga naa, but so far karon na ay mga maabot nga report na ingon naman nga mga tahuran, courteous naman ato ang mga kapulisan nga musuwis balay. Subay sa kasaulugan sa Drug Abuse Prevention and Control Week sa Mandaue City, gihan ay ang lain-laing kalihukan pagpalambo sa anti-drug awareness. Usa na niini ang pagbukas sa Warriors Market sa Mandaue City Hall. Mapalit ang lain-laing mga tinda sama sa mga gift items ug boxes nga ginama sa kabataan sa youth facility sa syudad. Dunay mga sanina sab nga mamahimong kapilian sa barato nga presyo. Sa pagtimaan sa Drug Abuse Prevention Week, gitinguha nga mahingusgan pa ang kampanya sa pagkontrol sa illegal nga drogas, apil na ang nag-set up ang mga taga-lain-laing rehab facilities nga nagtanyag og serbisyo. Sama niining usa ka foundation nga nagtanyag og programa sa mga minors nga nagkaproblema. Pagitan po na itong mga partners na to sa rehabilitation and treatment nga willing po mo storya sa ilang testimony, at the same time invite sa mga tao nga gusto mo undergo o treatment. Ang atong mga mubaligi ay po diri mga kauban, mga warriors po nato, mga recovering periods nato na tabangan nato sila sa ilang reintegration nga at least mabalik na jud sila to the society ba. Ka megamouth shark nga midagsa sa kabaybayunan sa managlahing dapit sa Central ug Eastern Visayas. BFAR 7 may tataw nga walay koneksyon ang pagdagsa sa mga dagkong isda isip timaan sa umaabot nga mga katalagman. Anong report ni Mark Reggie Abella. Gikagubtan sa mga mulupyo sa dapit ang gidagsa nga mga iho sa baybayon sa sitio Tabon-Tabon, Barangay Poblacion District 2, Silago, Southern Leyte niadtong Nobyembre 11 niining tuiga. Giila sa Office of the Municipal Agriculture Services Silago ang maong iho nga megamouth shark nga adunay gitas-on nga 4.69 meters o gilapdon nga 2.09 meters. Sigon sa mga saksi, adunay samad ang maong iho o gituhuan nga maong posibleng hinungdan sa kamatayon niini. Samtang nasayran sa MDRRMO nga gilubong na among iho sa Barangay Puntana, Silago, Southern Leyte. Samtang niadtong November 13, laing patay nga megamouth shark usab ang napalgan sa baybayon sa Barangay Dumulog, Bindoy, Negros Oriental. Nasayran nga ang klase sa iho usa ka deep water shark species nga talagsaon lamang nga makita. Taliwa niini adunay mga kahadlok nga gibati ang mga residente kay daw aduna kini koneksyon sa katalagman. Apan, gipasabot sa buhatan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 7 nga walay scientific base ang maong tuo-tuo. Dili po nato pwede ma-attribute ang occurrence sa usa ka dagang na mananap tungod na ay linog or na ay sa nakabalingman. Ang availability sa pagkaon yun sa dagat o ginay bugat na rason na sila niya. So ang pagkaon sa uyak o ang pagkaon sa wala po tayo scientific na basihan pwede na ito i-relate ang ilahang occurrence sa linog or any calamity ba. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella. GMA Regional TV Live. Taliwa sa kabugnog uwanon nga kagabion, padayong giugat sa mga rescuers ang siyam ka mga patayng lawas nga natabunan sa nahagsa nga pader sa usa ka tunnel sa 27 de Febrero Avenue sa Santo Domingo sa nasod sa Dominican Republic. Matod sa taga Dominican Republic Public Works Ministry nga tulo ka mga sakyanan ang natabunan sa nahagsa nga pader sa tunnel taliwa sa kusog nga pag-uwan. Subay niini, mideklarar na og state of alert ang mga otoridad sa 30 ka mga probinsya sa maong nasod. Nagmabulukon
ug daw sama sa nagpiesta ang kalangitan gumikan sa gipalupad nga mga hot air balloon didto sa Mexico isip kabahin sa ilang 21st International Hot Air Balloon Festival. Gipanguluhan sa taga Leon City sa Guanajuato State ang upat ka adlaw nga festival nga gisalmutan sa 200 ka mga nanag-iya og mga hot air balloons gikan sa 23 ka mga nasud. Usa sa mga nakapailog atensyon sa kadaghanan ang unicorn, dinosaur, elephant ug SpongeBob nga hot air balloon. 76 anyos nga Japanese national nga unang na-rescue sa lokal kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu ni adtong miaging buwan human kini mag-star ilawom sa kahoy sulod sa usa ka adlaw kauban ang iyang 49 anyos nga anak mitaliwa na. Ani ang report. Nangunay si Mayor Junard Ahong Chan, pagsusi sa hitabo human masayod gikan sa mga medical staff sa facility ug kang Dr. Emilio Galarosa, attending physician nga wala nay kinabuhi ang 76 anyos nga si Kazuko Saito. So ang atong initial yun nga possible cause of death is dehydration, severe dehydration with malnutrition, with electrolyte imbalance. Sa phone interview, gipasabot ni Dr. Galarosa nga sulod sa pipila ka semana na niyang nabantayan nga nagluya og malnourished ang mag-inahang Japanese national nga kasamtangang gipahimutang sa lokal nga hagamhanan sa COVID-19 facility samtang anaa kini sulod sa pasilidad, hinatagan nila kini og pagkaon og tubig. Apan nagdumili kini pagkaon ug bisan man lang pag-inom og tubig. Dugang ni Dr. Galarosa, makadagang higayon na niyang gipahibaw ug gihangyo ang taga-Japanese consulate nga gikinahanglang mada sa usa ka tertiary hospital ang inahan ug anak aron masusi dili lang ang ilang suliran sa pangisip apan lakip na ang kahimtang sa ilang panglawas. Bigas bahin, gipaagi na lang sa IV fluids ang tubig ug pagkaon sa 49 anyos nga Japanese national nga anak sa namatay. Sa pagkakutlo ning balita, wala pa makuha og pamahayag ang Japanese consulate. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, GMA Regional TV Live. Patay ang gwardya sa usa ka pribadong establishmento sa Sitio Puol 2, Barangay Bangkal, Lapu-Lapu City, human gipusil sa wa mailhing suspitsado pasado alas 6 niadtong gabi sa Domingo. Gilang namatay nga si Benigno Daculio, mulupyo rosad sa maong dapit. Base sa gihimong investigasyon sa mga sakop sa Police Station 2 nga dihang padung na mupauli ang gwardya mihapit kining palit og beer sa usa ka tindahan. Pipila ka gutlo na dungog na lang nila ang buto-buto sa armas ug nahagba na ang biktima. Mato ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga aduna na sila person of interest nunot sa hitabo. Samtang personal grudge ang gisubay karon nga anggulo sa investigasyon. Muna sa nato gitanaw considering na siya nakasungi ana earlier that day na siya nakabikil og istorya. Then muna sa nato nga gitanaw. Then kanang tawhana nga atong person of interest karon sige na sila og medyo mag-abot og istoryahay ba nga di bati tungod anang pwesto nga iyang gibantayan. Nag-walkout ang kapin sa 300 ka mga tinunan sa nagkariyang tunghaan sa dakbayan sa Sugbo. Kiniisip pagpadayag sa ilang protesta sa mga nanagunang issue sa edukasyon, ilabi na ang padayon nga pagtaas sa tuition fee. Ang kalihukan, gitumong usab isip suporta sa tinguha sa transport sector nga dili i-phase out ang traditional PUJ. Gahapong adlaw gisugdan sa kauluhan ang tulo ka adlaw nga transport strike isip pagsupak sa lakang sa kagamhanan. Samtang ang grupong Piston Cebu ug mga adlaw pa ang ilang welga diin palabyon lang una nila ang fiesta sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Nagmalinaon ra ang gihimong walkout rally sa mga tinunan nga naragikan sa nagkalain-laing mga tunghaan. Nadakpan atol sa hot person operation ang suspect sa pagpusil patay sa 19 anyos nga lalaki sa Sitio Neville Hills, Barangay Busay, Siyudad sa Sugbo niadtong Sabado sa gabi. Gitumbok ang mga suspect nga silang Wilbert Bellarmino o Gromnik nga responsable sa kamatayon ni Marvin Tangente Caballes. Si Bellarmino nadakpan sa may sitio Golden Valley, Barangay Lahog, Domingo sa gabi. Gitumbok si Bellarmino nga mipusil kang Caballes base sa saksi ug kopya sa CCTV footage nga nakuha sa kapulisan nga makatabang sa pagsulbad sa kaso. Sa impormasyon sa Mabolo Police
station gihulagway si Belarmino nga usa ka tirador ug ang pagkalambigit niini sa kidining drogas ang rason sa pagpusil sa suspect sa biktima nga gipasanginlan usab nga mamarukay. Nakuha gikan sa suspetsado ang usa ka caliber .45 nga armas ug magazine niini nga dunay duha ka buhing bala. Gikatakda kini pasakaan og kasong kalapasan sa Republic Act 10591 ug Comelec Gun Ban. Sa laing insidente sa dakbayan sa Mandawi sa Barangay Labugon, napalgan kagahapon sa hapon ang usa ka patayng lawas. Nadiskubrihan nga dunay samad pinusilan sa wang bahin sa ulo ug sa iyang kamot ang biktima. Na-recover sa dapit na hitabuan ang duha ka fired empty cartridge, fishnet, scrap metal ug 200 pesos nga cash. Pinaagi sa iyang live-in partner, gilang namatay nga usa ka 26 anyos nga lalaki ug nagpuyo sa susamang barangay. Gisusi pa motibo sa krimen ug kinsa ang responsable. Uabot na sa 2 million pesos ang nahipos sa Tree of Hope project sa Marco Polo Plaza, Cebu, sulod sa 14 ka tuig dining partnership sa GMA Network, pinaagi sa GMA Regional TV aron magamit sa pagtabang sa mga nanginahanglan nga mga estudyante. Ani ang report. 4, 3, 2, and 1. Merry Christmas! Opisyal nang gipasigaan ang Christmas Tree of Hope sa Marco Polo Plaza, Cebu niadtong Sabado. Tag 200 pesos ang matagdayan-dayan ug ang mga guest mamahimong mubitay usab sa ilang mga mensahe. Sulod sa 14 ka tuig nga partnership sa Marco Polo Plaza, Cebu ug sa GMA Network pinaagi sa GMA Regional TV, moabot na sa 2 milyones pesos ang nahipos diin libuan na ka mga tinunan ang natabangan. Atol sa pagpasiga sa Tree of Hope niadtong Sabado, gitunol sa Marco Polo Plaza, Cebu, pinaagi sa ilang General Manager nga si Ruel Constantino ang tseke nga moabot sa 109,845 pesos ug gitunol kini kang Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Mr. Oliver Victor Beltran Amoroso. The Tree of Hope has not only adorned our festivities here in Cebu, but become a beacon of hope for thousands of school children in remote areas of Central and Eastern Visayas. Together, we've raised more than 2 million already. We commend our partners, Oli and Anne-Marie, and their team for harnessing the power of media to bring people across the country who share the same ideals, the same message of love, peace, compassion for others. So tonight, in lighting this tree, I wish, a very simple wish, that may it light a spark in the lives of many of us. Gi-entertain usab sa Sparkle singer nga si Danny Ozaraga ang mga guest sa hotel pinaagi sa mga Christmas classics. In the Christmas tree, I need to hang my stocking deep upon the fireplace. Santa Claus will make me happy with a toy on Christmas Day. Gipanalangina ni Monsignor Jim Gore, team moderator sa Archdiocesan Shrine of St. Therese Parish, ang Christmas tree sa wa pa kini pasigaa isip pagtimaan sa kabalaan sa kalihukan. Uban ni Cleofer Lumayag, Luan Merondina, GMA Regional TV Live. Makapuso laing kahigayunan usab nga makapil sa proof of purchase promo sa GMA. Ang Kapuso Bigay Premyo Panalo Season 8. Mamahimong moapil ang mga customer og sari-sari store owners alang sa kahigayunan nga mudaog sa grand prize nga 1 million pesos tax-free. Magsugod ang official sending of entries karong Nobyembre 25 hangtod na sa Pebrero 2 tuig 2024. Mamahimong magpadala sa mga Mercury Drug branches ug pwede sa magdala sa inyong mga entries sa GMA Regional TV and radio stations nationwide. Importante lang nga pahinumdom, magmatngon Kapuso batok sa fake news, fake Facebook accounts ug scam texts. Tutok lang sa GMA ug bisitaha ang official Facebook page sa GMA Promos, facebook.com/GMA Promos ug microsite promos.gmanetwork.com/GMA Promos alang sa kompleto nga mechanics ug mga pahibalo. Kini ang GMA Regional TV Live.
Kini ang GMA Regional TV Live. Balik ta diri sa GMA Regional TV Live, personal kitang gibisita sa programa sa mga lead stars sa Love Before Sunrise. And we have with us this morning sa studio si Dennis Trillo o si Andrea Torres. Good morning, Dennis and Andrea. Welcome sa GMA Regional TV Live. Pakigreet ang ating mga kapuso sa Central at Eastern Visayas. Thank you. Maayong buntag. Maupayan. Hanaga. Maupayan aga sa tanan. Okay. You got it right na. Dennis and Andrea, thank you for coming here sa studio. Sa'yo, Andrea, pang ano na to? Second time, right? Second time po. Second time. Pero kay Dennis, Ako, first time ko pa. makapasok dito sa studio. Okay, so welcome Thank you. sa aming Thank you. studio. But we heard nakifiesta rin kayo sa Lapu-Lapu. So, kamusta naman ang experience sa Lapu-Lapu? Naku, ang saya-saya namin. Grabe. Sobrang daming tao and sobrang enjoy kami na mag-entertain sa kanilang lahat dahil napaka-enthusiastic nila. Ang sarap nung pag-welcome nila sa aming dalawa. At sa lahat ng mga kapuso artists. Nag-airport pa lang kami, kabababa pa lang namin ng plane, na-feel na agad namin na wow, nakakatuwa naman na may nag-perform pa, nag-greet sa amin that way, di ba? Napaka-special talaga. So hopefully soon makabalik kami ulit. And as I said kanina, this is not the first time na you're here sa Cebu. Ano ba yung mga gusto mong balik-balikan dito sa Cebu, Andrea? Ako number one sa akin, syempre ang inyong lechon, di ba? Kakaiba talaga ang lechon sa Cebu. And yung mga tao mismo, kasi very warm ang mga tao dito eh. Parang feeling mo nga, kahit kakikilala mo pa lang, feeling mo close mo na kaagad eh. Ganun sila mag-welcome talaga dito. So, yun ang hirap talagang hanapin sa iba, kumbaga. Di ba? Si Dennis naman. Ako bukod sa What mga... is it that you wanna try? Bukod sa mga tao at sa mga pagkain, gusto kong makabalik ulit sa mga beach. Gusto kong matry yung mga beach dito sa marami. Cebu. Have you been to, Bantayan? Hindi pa nga eh, hindi pa eh. Yun yung mga gusto kong mapuntahan, tsaka yung mga magagandang waterfalls dito. Sa Badjan. Badjan. Yung gusto nyong mag-canyoneering, you go to Badjan. And Dennis, we've heard you've played different roles na. So ano pa ba ang gusto mong matry na role? Ano ba? Gusto kong maging kontrabida for a change naman. Gusto kong magkaroon ng isang series na siguro horror naman para maiba naman. Matagal nang hindi nagkakaroon ng horror na series sa GMA. So, yun. Okay. And dito, let's concentrate sa Love Before Sunrise. Saan pa iikot yung kwento? Nagsisimula pa lang actually ang kaguluhan sa mga buhay nila kasi ngayon nakikita ninyo medyo hindi matuloy-tuloy yung kasal ni Stella at ni Atom. Laging may dumarating na problema, na issue. Tapos andyan na rin yung character ni Sid na nakikita natin parang na-attract din sa character ni Bea. And of course, yung character ko naman, si Zarina, talagang nakafocus ako na makuha si Atom. So, makikita niyo po yung mga pinaghirapan naming eksena kung saan magkikita-kita kaming apat. Tapos sure kami, na-excite kami actually sa feedback nila kapag napanood na nila yung mga eksenang medyo may confrontation na kasi kaming gumagawa pero nasa-stress kami. Parang ganon. Speaking of yung love story, so parang mainit na yung between Zarina and Stella. So sino kaya ang makakakuha sa puso ni Atom? Yun yung kailangan nilang abangan dahil matindi yung kompetensya talaga, ibang klase, lalo na sobrang bagsik ni Zarina, tapos si Stella naman parang kawawa. And dito nyo makikita yung dynamics, lalo na pag nag-meet na yung four na main characters at makikita nyo yung mga confrontation, yun dapat nilang abangan. And balik sa'yo, Dennis, kasi maraming mga TikTok mo, nagte-trend. So, kamusta naman? Okay naman, masaya yung pakiramdam na nakakapag-smile ka, nakakapagpatawa ng mga tao. Masaya lang. Nagbabasa kasi ako ng mga comments, nakikita ko yung mga positive na feedback, kaya patuloy ko pa rin siyang ginagawa. Kasi so far, wala naman ako nakikita na masamang comments, so tuloy-tuloy lang. Okay, and finally, kindly invite all our kapuso to continue watching Love Before Sunrise gabi-gabi. Yes, bago po ang lahat, gusto namin magpasalamat sa inyong lahat dahil natutuwa kami sa nakikita naming feedback ninyo sa show namin. So maraming salamat sa suporta ninyo, very active kayo sa social media, and
sa pagnood nyo lang gabi-gabi, sa pagsama sa amin. So don't forget, 8:50 Mondays to Fridays and don't miss an episode. Love Before Sunrise. Okay. Ayun, Love Before Sunrise, Lunes hanggang Biyernes yan at mapapanood nyo rin yan sa kahit na anong device, anytime, anywhere. Kung ida-download nyo ang View na app. Okay, and as I said, tradition na namin dito, yung nag-guest, sila yung nagko-Q-Gap. So, do the honors of doing the Q-Gap in Cebuano. Mga kapuso, mabalik pa ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Mga kapuso, puno sa kasadya musugat sa atong kabuntagon ugmang adlaw kay makauban tang duha ka mga talentadong kapuso dinhi sa atong programa. Good vibes ang dalit nila ni kapuso comedian Bubay samtang makabilibsab ang talento sa pagkanta dalit sa subuan ng XOXO member Danny Ozaraga. Game na game silang musaysay sa ilang inspirasyon o kasinatian isip mga certified kapuso artist. Busa atangan ta sila ug mga adlaw, alas 8 sa buntag din hilang sa GMA Regional TV Live pagkahuman ka na sa unang hiring. Sadya kay ning presensya sa atong mga kapuso stars sa mga kalingawan may sama sa fiesta sa Lapu-Lapu. Grabe Nick, murag tibok si Mana gyud ang mga kapuso artist ang ato ang makauban dinhi sa GMA Regional TV Live. Daghan kayo ni silang may bisita sa atwa dinhi sa Subo over the weekend. Busa daghan kayo tagkahigayunan nga ato sab silang nahinabi ug mas naila-ila pa. Ug happy fiesta ha sa mga taga Lapu-Lapu diha partner, may mga upunganon sa mahal nga birhen sa regla. Happy fiesta! Busa mga kapuso, aduna kami ikadalit kaninyo gikan Ian McLaren, Scottish writer. Be kind, for everyone you meet is fighting a hard battle. Samtang makita ninyo kining maong episodes sa official website sa GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede usab ninyo mabisita ang among official YouTube channel, ang GMA Regional TV, ug i-click ang subscribe button. Alang sa labing init nga mga balita, gikan sa mga rehiyon. Ako inyong kapuso, Duan Meron Ginang. Ugbot namong pasalamatan atong tanan nga mga kapuso sa lain-laing bahin sa Pilipinas. Lakip nato mga kapuso abroad tungod kay sa GMA Regional TV, local news matters. Kami ang GMA Regional TV Live kinatibukan nga puwersa alang sa mas da komisyon sa mas halapad nga pag-alagad sa atong nasod. 34 days to go. Hapit na gyud ang Pasko. Have a nice day mga kapuso.